So eto na, karma kaagad, ang bilis-bilis ng karma. Hinahanap na ngayon ang vlogger at iba pang nagpapakalat. Kasama na yata dito si Kitty Duterte, nagpapakalat nitong Raid me prank. Ang sabi ng karamihan ay prank lang pala ito dahil hindi totoo. Resulta daw ng pagluluto na walang tulog. Ano kayang niluluto, no? Kaya nagkaganon, nagkapraning-praning na. Kaya eto ang PNP ay pumunta kinabukasan diyan sa lugar ni Digong at sinabi na walang mangyayaring raid. Yan ay bunga lamang sa walang tulog. Kaya ito ang ulat atin muna panuurin courtesy ng ating kaibigan sa UNTV. May umiiral ba ang search warrant laban sa mga Duterte dyan sa Davao City? Walang umiiral na search warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para magsagawa ng search. Ganun pa man, mangyayari lamang ang isang search kung talagang may makikita o mapatutunayan na may violation o paglabag sa batas. Ito, sabi ko na nga ba na gawa-gawa lang talaga yan. Kasi nangyayari na yan noon, bakit nangyayari na naman ngayon? At walang ano, di ba? Kung merong search warrant, totoo ang raid. Hindi naman i-raid yan, lalo na former president yan. Hindi basta-basta pasukin yan kung walang kumpletong papeles galing sa korte na search warrant at walang makikitang o nabalitaang ebidensya dyan. Kaya tuloy marami ang nagsasabi na nagluluto pala itong si ano paggabi walang tulog hanggang ano kayang niluluto, no? Pandesal yata itong si Kitty Duterte. Pandesal. Pati na itong baklang vlogger dito. Sunog na pandesal. Grabe, nagpakalat ka agad yung bakla ng nagla-live pa siya, parang nagtitinda lang ng live selling, di ba? Fake news. Nagpakalat ng faking balita, bawal to eh. Dapat talaga dyan ay kasuhan yung mga vlogger na yan na nagbabalita ng fake news. Gumawa-gawa lang eh. Nasa imagination lang kasi di ba, resulta ng kanilang niluto, kung ano man yun. Kaya nagkaroon ng hallucination o guni-guni ang kanilang mga utak na re-read. May dumating daw na isang batalyon para i-read yung bahay. Nako, sa panaginip lang yata yan. Ang masama dito kasi ay maniniwala ang mga DDA supporters na diehard na i-raid at pumunta nga doon, nagbibigil sila, nasasayang ang oras nila. Imbis na magluto doon ng hapunan sa kanilang bahay, nandyan na. Imbis na maglilinis, magtrabaho, hindi na, nandyan na. Nandyan na palaging nabigil kasi mahal nila ang kanilang Tatay Digong. Bakit kaya, no? Bakit mahal nila? Hindi talaga nabuksan ang kanilang mata at isip, kaya mahal pa rin nila. Okay, so ito rin ay isa rin itong estilo ito para marami ang magalit sa administrasyon. Marami ang magalit kay PBBM, kay General Torre kung merong mangyayaring raid. Pero kahit walang mangyayaring raid, kasi pinakalat na nila na i-raid daw yung bahay na yan, ay magkaroon ng sentimento yung mga panatiko na supporters ni Digong na talagang inaapi ang kanilang idol. Inaapi ang idol nila na Digunyo. Kaya yun ang mapasok sa pangdagdag pangdagdag hatred para kay PBBM. Marami ang supporters na magagalit na naman. Kaya in a small way, in a little way, sa maliit na paraan, ay gumagawa din si Kitty Duterte at itong vlogger na hugis sapatos ang muka, hugis lapalapa, suelas, ang pagmumuka, gumagawa ng eksena. At least, nakatulong sila sa pagsira sa gobyerno, di ba? In a small way. Grabe naman na yan. Umiiksi na eh. Noon hindi pa tumipal tong si Kitty Duterte. Walang pang ingay, ngayon, nag-iingay na eh. Grabe talaga, no? Ganyan talagang angkan nila. Angkan ng mga ng mga titano. Okay, so ito, balik tayo sa balita. Sa isang press conference ng PRO 11 kanina ay inihayag ni Regional Director Rosete na false information lamang ang napapaulat na gagawing search at walang impending operations sa mga bahay o pag-aari ng dating Pangulo sa Davao City. Ayan, so umuwi na kayo dyan, mga tidiis na utak galunggong. Bakit ba naman nagluyal pa kayo dyan? Magtrabaho kayo doon, maglaba kayo sa bahay nyo, maglinis kayo, maglampaso, magwalis ng bakuran nyo.
Kaysa diyan kayo nagbabantay sa walang kakwinta-kwintang tao, bakit babantayan pa yan? Wala naman diyan, di ba? At wala silang paki sa inyo. Kung kayo ang i-raid, yung mga Duterte na yan hindi tutulong sa inyo. Bakit tutulong kayo? Di ba? Ano lang naman yan? Symbiosis lang yan eh. Give and take lang yan. Kung binigyan kayo ni Digong ng tulong, tulungan nyo. Pero kung wala, huwag nyong tulungan kasi hindi siya symbiosis, di ba? Sa law of nature, yung magtulong-tulungan yung mga living things, your creatures, yun yung symbiosis. Ganon din sa community. Kung tinulungan ka ni Juan, tulungan mo rin siya. Wala eh, kayo lang ang tumutulong, hindi naman kayo tinutulungan ni Digong kahit noon pa. Ay bagkus ay sinalbits yung mga kamag-anak nyo eh. Kaya wag kayong magpadala sa inyong mga niyaya lang kayo ng kapitbahay na sulit Digong na punta tayo doon pre, mag-vigil tayo. Ay sus, aksaya ng panahon yan. Mabuti pa ay masahiin nyo ang inyong asawa, di ba, sa gabi para naman makatulog ng mahimbing kaysa diyan kayo mag-vigil, wala namang maibigay na tulong yan. At yung mayaman sila, hindi man lang kayo binigyan ng pera diyan, di ba? Nagbibigil kayo dapat bigyan kayo ng 500 pesos a night, hindi yung libre lang. Okay, balik tayo sa balita. Aniya, nagsagawa na sila ng validation at wala itong katotohanan. Wala ring deployment ng CIDG o SAF personnel sa mga bahay ni former President. Ayon sa pinuno ng PRO 11, maaaring ito ay isang taktika lamang o paraan para magbulot ng kalituhan sa mga tao, lalo na't palapit ng palapit ang halalan. Yan, tama yan. Talagang yan. Sabi ko kanina, isang munting strategy para marami din, at least marami din na supporters ang malalong magalit kay PBBM at sa mga alyansa nito. Kaya mga taktika yan eh. Mamaya o bukas mayroon na namang imagination yan si Kitty Duterte. Magluluto na naman yan hanggang alas 3 ng umaga, di ba? Luluto ng cake yata na di ba, brown. Kaya ayan, tuloy dahil sa walang tulog ay mayroong mga imagination. Pati na yung vlogger damay. Yung vlogger na yun nasa listahan na yun ng hulihin din noon pa. Kasi grabe magsalita ang vlogger na yun against kay PBBM. Kaibigan pala ni Kitty Duterte. Kaya instant karma, hanapin ngayon ng vlogger at saka mga kasama niya kung sino man yung nagpakalat niyan na prank. Pero kasi yan na prank against PBBM, nakakasira sa gobyerno, kaya dapat lang pagbayaran, di ba? Kahit isang linggo lang na pagkakulong, okay na yan. Okay na yan. Wala pa kasing solidong batas ngayon ang cybercrime in the Philippines. Kaya dapat yan ang anuhin ngayon dapat yan ang gawa ng batas ng Kongreso, ng Senado. Itong mga cybercrimes na ito, mga fake news, disinformation using social media, at tingnan kung anong degree ang ginawa ng isang nagpakalat para sasabihin meron siyang nagawang kriminal, meron nagawang paglabag sa batas ng ating konstitusyon. Yun ang magandang gawing mga batas, hindi yung nagsayang ng oras si Amy Marcos sa Senado para imbestigahan kung paano nahuli si Digong. Hindi pa ba siya naka-move on, hindi naka-get over, no? Kaya nga nahuli dahil kumpleto ng papeles at galing sa International Criminal Court, hindi galing kay PBBM yung search warrant. International Court, papasok yan kapag mayroong impunity ang isang tao sa isang bansa. Si Digong mayroong impunity, hindi siya makulong dahil astig, hindi siya makasuhan dito dahil astig, matutukhang yung aresto, kaya mayroong impunity, kaya diyan papasok ang International Criminal Court, mga kababayan. Okay, balik tayo sa balita. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng investigasyon ang PRO 11 upang malaman kung saan o sino ang pinagmulan ng nasabing misleading information. Okay, ito na ako ang sasagot Ito yung pinagmulan, Alam mo yon, but I am very proud na mas in ordinary Davaoenyo, I woke everyone up because that's what Kitty said, call for help. Aba. Proud daw siya na kanyang binulabog ang buong diyan, ang buong lugar diyan.
At sinabi niya na magpunta kayo doon, mag-vigil tayo dahil i-raid ang bahay ni Digong. Ano bang meron dyan? Maraming fentanyl yata dyan eh. Hindi naman yung fentanyl inuuli kasi yan ay gamot. Pero droga pa rin yung fentanyl na yan galing China. Kaya itong bakla na ito sikat to na vlogger sa mga DDS eh. Kasi nasa listahan ito, hindi ito dumalo nung pinatawag na to sa kongreso. Kasi grabe, marami magabanat tong bading na ito. Kaya ito, para sumikat, makita sa social media, nandito na nga, naka-UNTV na. Ay of course, marami ang manood sa channel niyan. Akala nila sikat yan. Wala namang kabuluhan yung mga sinasabi, puro imagination, di ba mga kababayan? Kaya ito, pinaghahanap na to ngayon at managot ito. Ngayon ituro niya kung sinong nagsabi, si Kitty Duterte. Pakinggan nga natin. And the only thing that I can do and I can think of was just go live. Go live daw. Go live siya, kaya pala nag-viral kaagad yung kanyang video. Sigurado merong 30 to 50,000 pesos na revenue yung video na yan na raid me prank ng bakla at ni Kitty Duterte. Kaya ayan, kung imbestigahan kayo, papatawag kayo diyan sa PNP kasi ang prank nyo ay tinitira nyo ang gobyerno. Yan yung prank nyo para masira na naman ang pangalan ni PBBM. Okay, so tapusin na natin ang video courtesy ng UNTV. Ganun pa man, pagtitiyak ng PRO 11 sa publiko na nakahanda sila para mapanatili ang payapa at tapat na halalan, kaya walang dapat ipangamba ang mga Davaoenyo. Kaya, so walang ipangamba dahil meron namang kapulisan dyan, yung Zero City pala yung nandyan kanina, at nagpapaliwanag na walang mangyayaring mga raid me ito siya. Walang mangyayaring raid, walang chismis lang talaga at prank at gawa-gawa lamang ang sinasabing raid me. Meron sigurong nakalagay diyan na alam ni Kitty Duterte na bawal makita ng mga kapulisan yung bahay na yan. Kasi palagi si Kitty ang nagpalabas ng na yan eh. Noong una, ganun din. Si Kitty Duterte, andin takbo kagad yung kanyang angkol ba yun? Si Baste at si Pulong. O bakit sila matakot na pasukin ng bahay? Meron talagang diyan, nuclear bomb na nakatago, di ba? Mga kababayan, anong palagay niyo mga kababayan? Anong nakatago sa bahay ni Digong?